Hi, hello, dobre din mga kababayan. Kamusta? Sa mga nakikinig sa Spotify, sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. Kamusta kayong lahat dyan? Sana ay okay kayo. And welcome to the first episode ng Diary of an OFW! Kung saan, ito ang kwento mo. Okay. Kami po ay isa sa mga OFW dito sa Czech Republic. At ako po ay si Liz. 7 years na po dito sa Czech. Ako naman si Rusty, 3 years na dito sa Czech Republic. Ako si Jay, 7 years na sa Czech Republic. At si Juma, 6 years na dito sa Czech Republic. So, pag-uusapan natin ngayon na napakaraming topic na for sure maraming makaka-relate, lalong-lalo na sa mga aspiring applicant or sa mga Pinoy na gustong mag-abroad o pumunta dito sa Czech Republic. At dahil nga nandito kami para magbigay ng information, so simulan namin sa aming mga... Tanong na kadalasan ay naririnig namin sa social media. So, by the way, ano ba ang pinaka-rason bakit kayo nag-abroad? Kay Jay muna. Yes. Yan. Sa tingin ko naman, karamihan, kung hindi man kalahatan ang main reason talaga kung bakit tayo nag-abroad is pera. Pera para pantulong sa pamilya, para matupad yung mga pangarap natin. Pero sa akin, yung secondary na lang din na reason is to explore or bagong experience. Kasi first, nung bago ko pumunta dito hindi pa naman ako nakakapag-abroad. So First time. Nung pumunta ako dito, first time ko yun. So, yun yung second na reason para kung bakit naghanap ako ng opportunity mag-abroad. Ikaw naman. So, yun para sa akin din naman is almost the same lang din lang para makatulong sa ating family. Pero para sa akin, kasi hindi naman ito yung first na country ko. Kasi galing din ako Taiwan. So, kung bakit ako nag-Taiwan is para makatulong sa aking mga kapatid para makapag-aral. So, nakapagtapos na sila. And at the same time, nangyari na medyo mababa yung sahod sa Taiwan. So, naghanap ako na medyo mataas na sahod. At nung time na yon, since way back 2022, nagkaroon ng opportunity na makapunta dito sa Czech Republic via agency. So, online ako nag-apply para makapunta dito sa Czech Republic. So yun yung aking dahilan kung bakit ako nag-abroad is para makatulong sa akin. Tayo kasi kaya ako nag-abroad. Alam niyo naman. Kasi nga, syempre, para sa mga anak ko mapag-aral sila. Ganon. Para sa mga anak. Para sa mga anak ko talaga. So, pamilya din. Pamilya din. Parang ganon. Pamilya din. Kaya yun, parang... Yung talaga ang pinaka-first priority ko talaga na kung bakit ako naandito para sa kanila. Ganun na. May sasagot pa ba ako? Tingin ko na parehas na tayo eh. Para sa akin pa nga lang nasabi. Sabi na nila eh. I think iisa lang naman ang karamihan na, iisa lang naman yung mga rason kung bakit nag-a-upload tayo, di ba? Lalo na sa mga ex-abroad. Laging pamilya, para makapagsuporta, para matupad ang pangarap, para makagala. So, I think ang advantage lang kasi pag nandito ka sa Czech or sa within Schengen area, makakapag-travel ka. So, that's an additional perks ba pagka nag-OFW ka. Okay, so, eto na yung magandang tanong kasi for sure ang daming nagtatanong nito. Paano ba kayo nakarating? Anong agency? Paano proseso? So, sagutin natin yan dito sa topic natin ito. Ikaw, Jay, paano ka nakarating dito? Nagtakad ka? Lumangoy. Hindi. So, nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas nagtatrabaho ako sa isang kumpanya sa Pilipinas. Tapos, kung alam niyo yung workabroad.ph, so yun, dun ako naghanap ng mga opportunities magtrabaho sa abroad. So, dun ako nagtitingin habang nagtatrabaho pa ako. Yung parang sabihin, di ba may mga jokes or memes na parang pupasok ka para maghanap ito. So, Parang malilipatan. yung bayad ka pero nag-aaral. Right ka pero nag-a-apply ka na. So, yun, yung habang pag may free time sa trabaho, habang may free time mo, nag-search lang ako sa workabroad.page. Tapos, yung opportunity na magtrabaho sa Czech is hindi naman yung unang naging open
para sa akin. May mga agency na tumatawag sa akin or nag-email Ibang country. tapos sabay, parang ang sinasabi nila is pasok kasi yung yung experience and yung skill set ko dun sa hinahanap nila. So parang di ko alam, parang sa akin kasi hindi ko pa alam yung LinkedIn nun eh. So parang ganun yung nangyari. Nag-apply ako sa work abroad, tapos kasi expose din yung resume mo doon, nakikita ng mga agency. Tapos sabay, sila ko-contact sa'yo kung kahit hindi mo pinasahan, sila yung ko-contact sa'yo para mag-apply sa kanila kung hindi mo man in-apply. Siguro 1 week or 2 weeks bago nakita yung job postings na sa ang agencies, EDI, Staff Builders, yung agency. Tapos, from yung pagpasa ko, mabilis lang silang sumagot nun. Tapos, nag-reply lang, invitation na lang, initial interview sa office nila, which is located sa Makati. So, pabuno ko sa akin kasi malapit lang sa So, naghintay kami ng visa ng siguro July. Kami in-interview. Akala namin after 2 weeks ay makakaalis. Kasi nga gusto na natin kaalis. Ayun. Nagantay kami hanggang November. November nag-follow up kami sa embassy. Basta kasi na nag-reply sa amin. Na-approve na kayo. Ganyan. So, nag-inform na kami sa... Pero yung nag-follow kami sa embassy, Mabilis nangyayin kami ng permission dun sa recruitment officer. Kasi siyempre hindi kami pwede mag-direct sa embassy. Direct sa embassy. So ayun yung isa sa mga sinabi ng recruitment officer na huwag kayo magpa-follow up sa embassy, magbantay kayo yung decision. Dapat naman talaga. Oo, dapat kayo naman ganun, talaga. Sobrang tagal na nga. So parang yung sinabi nilang binigay nilang time sa amin, yung Sobra na sa time time frame nila binigay nila. So parang nagpaalam kami, ma'am, parang hindi na, parang may something na mali na, so pwede pa kami magpaalam. Nagpaalam naman ganun. So 2 months nakaalis na kayo? Hindi, nasa 3 months. 3 3 to 4 months. 3 to 4 months. 3 to 4 months. So, nakaalis kami. Dahil lang sa may waiting period kaya na 2 months, nakaalis kayo from the day na nag-apply kayo hanggang sa makaalis kayo, 3 to 4 months. Oo. So pero yung mga kabatch namin, yung Nauna na. pinaka-mabilis, 2 weeks lang talaga. 2 weeks, ang bilis. I 2 weeks. think during that time kasi, ang bilis ng hiring process ng Czech Republic. Pero, Laki yung demand nila. nung time din natin, may quota lang eh. Oo, may quota sila na 500 lang Every ata. year. Every year. So parang pag di ka umabot doon, Oo. kaya yung pa yung isa ko lang parang kinakabahan kami. Kasi mamaya, Baka naubusan na. oo, di ba? Parang mag-aantay kami until next year para lang doon. So, ayun nga. So, Buti pag- November, nakaalis na kami. Pagdating niya dito, ano yung company niyo? Yun, Aza. As Warehouse operator. Junior Warehouse warehouse operator. Sino senior? Wala pa. Senior. Senior na. Senior. Ako pa lang yun. Tapos yung So, ang from after within 3 to 4 months, nakaalis kayo, nakarating kayo dito sa Czech Republic, na as a junior warehouse operator sa Alza that you said na company. Direct. yes, direct. And wala kayong binayaran na overstay or Placement? placement. Wala. Ang pinaka-gastos lang namin is Placement. yung Medical. medical. And during that time, mura pa ang visa dyan sa mga. Yeah. Nasa 3,000 lang. Ngayon, so Nasa 12 to 14. Kasi ang medical lang natin 1,000 plus lang ata yung medical. 500. Actually, 500? dati nung way back 5 to 6 years ago, ang pinakagastos mo lang is yung pagta-translate. Kasi hindi yung sinasagot ng employer. So, yun yung pinakagastos mo. Yung medical, yung visa mo, nare-refund eh. Nare-refund sa amin yung medical. Kasi yung anong agency mo? Iba naman kasi yung agency oo. nga, diba? So, nag-apply ako noon. Nag-work pa ako na nasa call center sa Pasig. Tapos nakita ko na may job hiring sila sa work abroad din. Tapos, nag-apply ako and then after 1 week, naka-receive ako ng email galing sa kanila na selected ako. And then, pinapunta ako doon, pinagpasa ako ng resume, and then, in-schedule nila ako for interview. During that time, alam ko may schedule na yung employer na pumunta sa Pinas. So, from that day, naghintay siguro, 2 weeks siguro,
Tapos, after 2 weeks, um, interview with the employer for the whole day. Tapos, kinahapunan, na-receive ko agad yung result na pasado ako. And then, Yung interview oh, nyo same with, day, same day. yung same interview day. nyo with employer, Oo. sabi nung sa agency namin, nakakatawa kasi naka-uniform kami. Ng EDI. White long sleeves, White long asa? sleeve. black Yeah. slacks, White long sleeve. Formal. Yeah. formal, Tapos, black slacks. black Ang shoes, sabi niya, black shoes. black shoes. Oh my gosh. Tapos sa babae nga, dapat naka-blazer pa ata eh. Oo, pero ang ginawa namin is, nag-tape kami ng karton. Kasi, So, actual. ginawa namin. Naranasan ko rin yun. Pinag-tape kami ng Nag-tape po box. kami ng Kasi box warehouse kung nga. paano gumamit ng tape dispenser. Oo. Tinitingnan nila kung paano gumamit. Kung marunong ka gumamit ng tape dispenser. Oo. Yun. Yun lang naman. Tapos yun, after, nung binigay nila yung list, after ng interview, binigay nila yung list ng documents, requirements. Nagpasa ako, and then after 1 month ata yun, i-schedule na nila ako for visa. And then after 1 month, 2 months, approve yung visa ko. 2 months, and then nag-process ako ng OEC, something. Inabot ako ng 3 to 4 months din. ilan kayo nung batch nyo? Hindi ko na maalala, pero more than 100 ata ako. Pero hindi rin kami sabay-sabay na umalis. Oo, gano'n naman eh, by batch eh. By 2s or 3s lang sila dati nagpapaalis nun sa batch namin. So, gano'n na Ang kinaganda lang talaga kasi nire-refund nila yung mga nagastos namin. Ang pinaka naging gastos lang is yung translation. Sila rin yung mga gastos yun. Medical, nire-refund nila. Visa, nire-refund nila. And gaya nga ng Si Aba, dati. no? Oo. Aba? Aba, Personal. personnel. Service. Personal. Sa Saan yung kanya. office na? Sa office Pasig? na. Sa Pasig, pero ang alam ko nasa may Megworld na sila, Mandaluyong. Ang dalo yun. Oo. I-share naman natin yung mga links ng agencies na inabot Yes, sila. yes, yes. Sa kama. Okay, so that's all No. from the No, no. Philippines. Check From the the Philippines. That's all for today. Siya pa! Siya pa ba? Siya pa kasi third world country to Hindi. eh. Ah, Ay, ko pa ba? Philippines pa lang tapos. Ito. Oh, Philippines. Ito yung Ay, medyo oh, iba. pero- Ito na iba. Kaya Gusto ano ko eh. ata nitong palakpakan eh. Oo. Kasi dito yung, ito Ito yung napasula. Kung Ito yung- bakit nakarating ako. Medyo guys, di ako nakaka-release sa kanila. Lagi silang Pinas eh. Ako eh, sa ibang planeta ako nagpapalita dito sa Czech Republic. Hindi guys, Galing ko ng Mars eh. kidding aside, galing akong Taiwan. So yun, dumating yung time na humina yung trabaho ko sa Taiwan. So naghanap ako ng bago opportunity. Kaso, actually ang choices ko niyan is Canada or Europe. So yun yung mga choices ko. Kaso, that time, way back 2022, medyo mahirap maghanap ng agency papuntang Canada. Ang daming scammer, ang daming... Pero naghanap ka rin. Oo, naghanap din ako. Pero that time is... Sa Taiwan na, sa Taiwan. Oo, may nakita akong post sa isang Facebook coming from the agency na nagpapapunta din sa Czech Republic. Pwede ba sabihin yung Wait lang agency? lang. Agency ka. Oo, Agency sa Taiwan. And then pagdating mo dito, agency rin. Oo, Or bali yung agency na yun agency. is hindi siya sa Taiwan. Ah! Medyo komplikado So, siya. direct ka sa agency dito. Hindi, yung agency ko is, yung agency ko nakabase siya sa Singapore. Ah. Pero sila may mga tie-up na agency dito Ah. sa Czech Republic, like Kaseya, kung kilala niyo yung Kaseya agency. Link natin Yun yung may mga ka-tie up nila agency, yun yung first agency ko pagdating dito sa Czech Republic. So back to Taiwan tayo. So yung agency ko is from Singapore, ang pangalan niya is Artelec. So that time, nag-hiring siya from Taiwan to Europe. Pero that time, wala pang embassy sa Czech Republic. Tapos yung Wala pang embassy sa Taiwan. Wala pang embassy yung Czech Republic. wala po, oo, sa Taiwan. Yung kakalabit lang. So yun, wala pang embassy sa Taiwan that time. So yung mga na-hire from Taiwan to Czech Republic is pumunta muna sila ng Malaysia. Ah, okay. So ginawa mo yun? Medyo hindi ko ginawa, medyo naging komplikado. So nag-antay ko siguro ng ilang months hanggang sa dumating na Nagkaroon ng embassy. nagkaroon na ng embassy sa Czech Republic. So napabilis yung hiring from Taiwan. Ang dami rin na-hired ng number 1 kasi I think number 1 na agency is Artelec papuntang from Taiwan to Czech Republic. So yun. Wait lang Brad, i-klaro ko lang. Nung nag-apply
nag-apply ka sa Taiwan, ang agency mo sa Nasa Singapore siya. Singapore. Oo. Tapos nag-visa ka sa Malaysia. Hindi. Sa Czech Republic na kasi meron ng embassy ang Czech Republic doon Sa sa Taiwan. So sa Taiwan ka nag-visa? Oo. Kasi before kasi Wala pang may embassy sa Malaysia. So from Taiwan, pupunta ka pa siya. ng Malaysia. Hindi ka naman pwede pumunta ng Pinas kasi naaarangin ka ng ating government kasi yung tinatawag nilang third world country hiring na hindi dapat kasi marami na-scam. Pero swerte ako dahil nag-legit yung agency ko. Ang kaso nga lang napalaki nung nagastos ko kahit nasa 300,000. Kulang-kulang 300,000 makapunta lang ako dito sa Czech Republic. Unlike them, medyo siguro mga kulang-kulang 100,000. Wala. So halos wala silang ginastos guys. 5,000. Samantalang ako ay Mayroon ka naman. kaso ang hiring ko is mga 6 months. Pero nag-background check ka doon sa bago ano? Oo, nakita ko yung mga post nila, nakapagpaalis sila. Kaya... Kasi di ba ikaw sa Pero sa loob-loob ko, medyo Natatakot ka. kinakabahan din ako kasi laki yung pera na nilalabas ko. Oo naman. Actually, 3 beses ko siya binigay yung pera, kalahati muna, tapos and then Kalahati-hati. saka yung kabuuan. So na-interview ako ng company ko dito sa Czech Republic online via WhatsApp, and then ayun, after that video call, ayun, nag-deposit na ulit ako ng pera bank to Singapore, and then na-schedule na ako for appointment para sa visa, and then after 4 months nakuha ko na yung visa ko, and then Alis ka na. yung ticket na, inalis na nila yung ticket. Nagbayad pa rin ako sa ticket, kaya ako lang. Old pa yun? Buo. 300? Sa Hindi, 300? nagdagdag pa rin ako kasi nag-iba yung exchange rate that time. So bukod sa 300, ikaw pa sa... Hindi, lahat na yun. Lahat na yun. Dagdag ka lang, gawa lang Nagdagdag sa pa ako. exchange rate. Oo. So bilang first timer, ano yung ine-expect mo bago ka makaalis sa Pilipinas? Bago ka umalis sa Pilipinas. Ini-expect. Kasi makikita mo sa Google, gagandang picture eh. Snow. Oo, pag isinayos mo eh. Snow. So So, parang... expectation versus Pero reality. tapos natawa pa ako kasi sinabi winter. So ini-expect ko pagdating ko, may snow na. Tapos pag silip mo sa aeroplano pa lang pala hindi, makikita mo, walang Wala. snow eh. Wala. So parang Ano pa lang, kakatapos pa lang. snow. Tapos so sabi malamig. Wala naman snow. Well, syempre, first time. Pagbaba mo ng aeroplano, tapos sabay paglabas mo ng airport, magbukas ng pinto. So parang scam yung wala scam pala yung pagka may snow malamig eh. Actually, ngayon experience ko dito ngayon parang baliktad pa nga pag may snow, hindi siya ganun talaga pag ganun sa ano ba yung expectation ganun Yung expectation. Oo. Dati na kasi ako nag-abroad eh. Kaya parang, ang ko lang, nakita ko lang paglapag sa Czech, akala ko lahat siya building lang. O kaya bahay. Kasi akala ko naman lang mga shops. Tinitingnan ko, saan yung mga shops dito? Saan yung mga shops? Sabi ko, bakit ganun? Saan mga old buildings to? Hindi naman to Pagtingin ko, saan pa pala yung mga shop? Kaya pala, hindi ko makita kung saan to pa. Old building lang naman naman. Ayun pala, yun lang, yung parang naano sa akin. Pero yung lamig, kasi dati sa Taiwan, nag-Taiwan ako, lumalamig na rin kasi doon. Pero kasi walang mga shop na nagtataka ako, tinignan ko sa Google. Bakit lang puro old building? Saan ka ako malulocate yung mga shop? Wala bang shopping mall dito? Diyan pa, yung sa atin, yung SM sa atin, makita mo talaga ng SM eh. Eh dito hindi. Old building talaga yung yung shopping mall nila. Kaya, parang nakaiba yung para sa akin Para sa akin. Ako may isa pa expectation. Maraming marunong English. Akala mo English speaking town. Oo. Kasi I mean, hindi naman totally na English speaking town. Pero, siyempre, pag dinisip mo yung bansa, English kasi magiging medium mo talaga eh. So parang, kasabay mo, baso pa, tourist, attraction talaga. So parang mag-expect ka na, marami nang nag-English siguro. So pagdating mo, di ba? Ganun na lang. Saying yes. Okay na lang. Ikaw. Expectation. Expectation. Ako kasi kung tatanong expectation, more on impression. Kasi pag sinabing first expectation, yung ina-expect ko,
parang kinakabahan kasi ako eh. Nung time na yun, napupunta ako dito. Wala akong masyadong expected kasi hindi ko pa alam kung ano yung dadatnan ko dito. So more on impression ako, ang naalala ko, first impression ko is sobrang layo ng company ko. Liblib na lugar pa yung company ko. Napagod talaga ako sa Malayo sa bahay biyahe. niyo. Malayo sa bahay niyo. Oo, malayo siya from Prague. Sabi ko, saan ba kami pupunta? 3 hours, 4 hours pa kami nagbabiyahe. Oo, from airport to papunta dito sa Jilaba. Malapit dito sa Jilaba yung company namin. So ilang oras, 2.5, tapos babalik-balik pa kami papuntang ID. So another isang oras, tapos babalik pa. Pagod na nga yung driver. Yung babae pa man din yung nagano sa akin, welcome sa akin. So pagkadating ko sa airport, nagpapalit lang ako ng pera. Naalala ko, $100 na lang natira sa akin. So sobrang laki ng gastos ko. Pero nagkita kami nung nag-welcome sa akin from agency, yun na nga yung masaya. So yun, impression ko is medyo malayo. From city, from capital na Prague yun ako. Ayan. Ako naman, ang first impression ko, kasi nagre-research, sabi ko, ang ganda naman sa Europe. Maganda yung building. Europe. Maganda yung mga pasyalan. Tapos nung pagdapag namin sa airport, eto ka nakakatawang storya pa nun eh. Ang tagal namin naghintay sa baggage area. Yung luggage namin, saan yung luggage namin? Dalawa kami ni Kuya Ro. Sabi ko, tagal naman eh. Hindi lumalabas. Sabi mo siya na rin. Yung pala, binaba na ng ibang tao. Tapos, siguro 2 hours, 3 hours kami naghihintay doon. Si, yung HR, contact sa amin ng contact. Yung wifi, hindi pa ganun ka-stable dati sa airport. Contact siya ng contact sa amin. Where are you? Where are you? It's been 2 hours already. Sabi namin, nasaan yung package natin? Sabi, meron naman kami. Nandun na sa may bandang, yung resiba ng mga hindi nakukuha baggage. Baggage claim. Tapos sabi, ayun yung baggage natin. So, tagal namin naghintay doon. Tapos, along the way, nakita namin, sabi ko, hindi ito yung Europe na yung na-expect ko. Kasi puro farm, walang building. Di ba, from airport, papunta ka ng Prague. Bakanting lupa, tapos may mga tanim ng patatas. Sabi ko, ito talaga yung Europe? Parang probinsya doon. Ayun lang. Tapos sa weather naman, medyo nakapag-adjust din naman ako kasi eto paano experience din naman ako sa malamig na lugar. Yun. But nung habang tumatagal na-appreciate ko na lalo na sa Prague, sa sentro. Kasi doon na buhay maraming tao. During that time, kukunti pa lang yung mga Pilipino, no? Mostly local, tsaka turista na ibang lahi. Maganda, na-appreciate ko, lalo na sa beach dati. Mami's George Bridge ba? George Bridge, maganda.